Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 17 sa aga. Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Dali na, tukimunta ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Dali na, tukimunta ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kaluluwa. Tukip, 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 Western Visayas. Tukip, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukip sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukip Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, dali na. Maayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Teknolohiya. Tukibon, dali na. Tukibon. Adlaw kita sang Huwebes, August 13, 2026. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibon, ang mga Ako ang inyo kaupod, Hope Torrichante, kag ululupod naton nga tukibon ang Western Visayas. Tukibon, dali na. Tukibon ta.
And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Sa rehiyon, libuton. In a while mga kaabyanan, makaupod naton si Sir Jebs Albastro, isa ka developer kung ano ang iya nga na-develop nga technology aton nga ululupod hibaloon in a while kay makaupod siya naton live via Zoom. Isa mga kaabyanan si Sir Jebs Albastro sa mga nag-exhibit sang iyang hinimuan no nga teknolohiya or inobasyon sa ginhiwat nga Artificial Intelligence Fest 2026. Ginpasundayag lang naman no ni Sir Jebs Albastro ang iyang technology Problema pinaagi sa sa lain-lain no nga mga sektor or lain-lain nga mga partisipante gikan sa nagkalain-lain man nga rehiyon sa pungsod Pilipinas. ang manguga. So tutukan mga kaabyanan kay makaupod naton in a while no si Sir Jebs Albastro, developer sang Core Logistics. Ano bala ining Core Logistics? Sino bala ang mga primary users no? Western Visayas. And do ano kabudlay mag-develop sang ini nga teknolohiya. Western Visayas. Ibaloon man natin mga kaabyanan kung paano nakabulig ang artificial intelligence para sa sini nga inobasyon. So bantayan mga kaabyanan ang aton nga interview no sa aton nga espesyal nga bisita. But before that, of course, ibaloon anay naton ang lakat sang panahon kag ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready mga kaabyanan. Gani padayon kita nga magbantay sang lakat sang panahon pinaagi sa DOST Pag-asa kag sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon pinaagi naman sa aton nga DOST FIVOX. Unahon nato mga kaabyanan ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. Anta, kanlaon bantayan, alerto. Sandig sa bulletin nga ginpagwa no sini nga adlaw August 13, 2026 sang FIVOX. 5 ka volcanic earthquake ang nabalhag sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Samtang ang sulfur dioxide flux sang bulkan yara sa 1,567 tons kag nabalhag ina kahapon nga adlaw August 12 no 2026. Lakat sang panahon, Sa gihapon ay iban pa nga mga parametro nga ginabantayan sa aton nga mga volcanologists sa Bulkang Kanlaon pamatian na. ang pagmaga no sang bulkan so may ara sa gihapon mga kaabyanan and nagapabilin ini sa alert level 2 sa aton nga interview with Engineer Marie Andeline Kinsha ang resident volcanologist sang DOST FIVOX. Ginpahayag si Nino nga hindi pa mapapanaog ang alert level status sang bulkan bangod nga may ara pa no sang Stay safe, stay ready, pamatian. or elevated pa no ang mga parametro nga ginalantaw sa Bulkang Kanlaon. But silingon mga kaabyanan, may senyales pa no sa magmatic unrest sa Bulkang Kanlaon gani para sa safety sang aton nga mga pumuluyo nagapabilin ini sa alert level 2 kag ang aton nga panugya no sa mga pumuluyo malapit sa tiilan sang Bulkang Kanlaon hindi no magsulod sa 4 kilometer permanent danger zone. Kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Anyway mga kaabyanan, para naman sa aton nga lakat sang panahon, i-check naton kay of course no, pila ka sunod-sunod nga mga inadlaw ginaulan kita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo and also other parts no of Western Visayas. So i-check naton with DOST Pag-asa kung bala may ara sang weather disturbance no sa Philippine Area of Responsibility. Kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Para magatag sa aton mga kaabyanan sa nga latest sa lakat sang panahon, yari na ang aton nga Pag-asa Iloilo. Hi, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo.
Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, August 12, 2026. So, southwest monsoon ng padayon nga nag-aapekto sa may Luzon. Kag dili naman sa Western Visayas, labi na gid ang province of Aklan, Antique, kag Capiz ay maga-eksperyensya sa magaluong mga kalangatan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panago og dugas ang southwest monsoon. And for the rest of Western Visayas ay maga-eksperyensya sang generally fair weather nga, pero may mga posibilidad lang sa mga isolated mga pag-ulan pangalan kag panago og dugas sa mga localized thunderstorm. Makasarangan tubtob makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag gining alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:09 karon sa hapon. Kag muni ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Taplow Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Yunor, no, na-mention kaina generally fair weather ang aton nga maeksperiensyahan diri sa Western Visayas. Ma'am Yunor, no, sa extended weather outlook, until when ayhan naton maeksperiensyahan ining generally fair weather nga ini, Ma'am Yunor? Well, kung antawan man natin ang ating extended weather outlook, ma'am, for the next 2 to 3 days ay generally fair weather man kita diri sa Western Visayas. Yes. Siguro, Ma'am Leonor, no, ang imo nga mapanugyan sa aton nga mga tagpalamati, especially mga pumuluyo sa Western Visayas, anong imo nga mapanugyan, especially ang mga ano naton, mga fisher folks naton, no, nga ara sa mga baybayon nato or coastal communities naton kay may ara sa gihapon sang mabaskog nga balod no nga na-eksperyensyahan sa aton mga kadagatan. Ano lang kita, mag-monitor lang kita pag sa atang mga weather update kag maghalang lang kita kag mag-aligmat kung in case nga magpalawod kita kay medyo makusog ang aton hangin kag may pagkamabalod ang aton nga dagat. By the way, Ma'am Yunor, may gale warning nga ginpapagwa ang Pag-asa. Well, sa Dakaron, ma'am, wala man kita ti gale warning dire, ma'am, nga na-issue. With that, Ma'am Yunor Silvestre, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Welcome, ma'am, pag maayong aga man sa inyo. Yes, nabatian mga kaabyanan si Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. You heard that right mga kaabyanan, stay safe, stay ready, no? Pamatian ta ang mga updates sang DOST Fivox kag DOST Pag-asa. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod Tukibunta ang Western Visayas. ang isa ka developer. Young developer mga kaabyanan, no? Siyempre, i-emphasize naton ang age. Kay ti, sa sininga panahon, no? Ang iba nagahampang-hampang lang, but ang iba niya nagaubra na sa mga innovations. So, inawal mga kaabyanan sa aton nga pagbalik, makaupod naton ang isa ka developer. Tukibunta. Isa siya sa mga nag-exhibit no sang ila inobasyon sa ginhiwat nga Artificial Intelligence Fest 2026. Yakat teknolohiya. Tutok mga kaabyanan kay sa aton nga pagbalik makaupod naton ang developer sang Core Logistics nga si Sir Jebs Albastro. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalborotong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag.
Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 10:20 sa aga. Ibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na, Tukibon ta ang West and Visayas. Tukibon. Sa gyapon mga kaabyan na ninyang programa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo, and sa sining nga tinion as promise makaupod naton ang isa kay young developer. Tukibon ang mga solusyon sa And I believe ready na no ang aton nga developer sa aton nga Zoom. So ari na abi-abiyo na naton si Sir Jebs Albastro, ang developer sang Core Logistics. Hi sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes. Hi sir, good morning. Yes. Thank you sir no first of all sa oras kag tiyempo nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo kag para man mapaalinton sa amon no kung ano bala ining Core Logistics, although ti na kaya hinon-anon man kita no dito sa Artificial Intelligence Fest 2026. But before that, Sir Jebs, no, basi pwede ikaw anay kapakilala sa aton nga mga tagpalamati, no? And taga-diin bala si Sir Jebs Albastro kag diin ikaw tapos no sang imo nga kolehiyo, sir. Ako po si Judge Albastro. Graduated ako sa halin sa ISAT-U. Kag subong dire ko sa proper. Sir Jebs, no? Ano bala ining Core Logistics, no? Sino bala ang mga kaupdanan nimo sa paghuman sang sini nga inobasyon, sir? Ang mga klase mga ibabasa kag si Mark Clan. So apat kami na. So anong mga problema, sir, no, sa logistic industry nga gusto i-address sang inyong technology? Mainly lang sa efficiency, kag speed la kung pwede i-real time ang pag-transfer ng data. And also future proofing for the warehouse, like hindi naman natin malikawan yung may mga robotics na handle sa buong warehouse. So, Yes. nag-adapt na lang kami na pwede sa either human or robotics. Wow. Actually, that is true, no? Technology, dako na gid ang bagay sini sa aton nga mga warehouses. Kay even sa AI Fest, no, may mga technologies dito nga naka-display nga also intended para nga maging efficient, no, ang aton nga mga warehouses diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. So ano ba lang nag-inspire sa imo, Sir Jebs, and also sa imo mga team members, no, para nga iubrahon ang ini nga classes ang innovation? May mga multiple kami tayong problems, pero mainly amo man lang nakitaan namon niya do pwede namon ma-improve gid. So kay total wala pa base bombayan daw warehouse nga binpacking nga pwede sa ka-adjust. Depende sa warehouse nga no need mo na i-retrain. So nag-ubra na kami sang amon mismo approach. Pero diri sa Iloilo, sir, may mga warehouses na nga nag-a-adopt sang pareho nga technology.
Currently, wala pa man. Mainly sa mga dako, mga company pa lang sa like sa mga Lazada, mga Mhm. Shopee, mga Wow. warehouse nila. So, Wow. subong gina-try namon nga pwede biskan local lang gid. Biskan small businesses lang gid nga may warehouse. Mhm. Tapos lang i-apply. Wow, no, amazing if ever may ara kita diri sa syudad sang Iloilo tapos i-apply ining obra no sang isa ka graduate sang ISAT-U diri sa aton man sa syudad sang Iloilo. Sir, ano ba lang kinalain sang Core Logistics sa iban nga mga platform or system nga ginapatuman man diri sa aton sa pungsod Pilipinas? Kaya more on for future proofing kag ano man lang bang ang ginag-goal namon like nga pwede mo sa real time makita mo gid sa phone mo nga update ang kundi ang items kundi ang mga most frequent use items ang pinaka mga bugat or pinaka mga magaan kag naka-segregation naman. Mhm. So, more on ease of use ang among lagas. Mhm. Sa aton nga mga tagpalamatino para mas klaro sa ila ang technology nga or innovation no nga ginobrada Sir Jebs, kumbaga mabal-an nila kung diin nahamtang no ang item sa sulod sang warehouse and at the same time mabal-an man nila kung ano ka bugat no ang item sa warehouse no Sir Jebs, tama ba? Oh, Yes. So, sir, ano nga mga technologies or innovations ang naga-power sa Core Logistics? Anong mga gingamit naton no para nga mangin possible ining Core Logistics naton? more on ang NVIDIA nga hardware kay training kami sa model. Mhm. So, need mo GPU or bisan ano mga computer na may GPU. Mhm. Gagawin mo na. Sa pwede deployable naman namon yan, naka-package man din nga mo niya system. So, biskan diin mo lang ibutang. Gagana man sa gapon. Pero mas ideally nga may NVIDIA nga GPU. Mhm. Sir, in other words, hindi ni siya pwede sa cellphone mo lang or dapat may ara ka gid sang separate laptop or desktop sa inyong opisina para mag-monitor sang mga items sa inyong warehouse, for example? Dapat may computer ka mo. Kaya ang computer, daan naman ang server. Kaya pwede mo na din taon sa phone na lang yun kung nakaset up ng mga server sa computer. Mhm. Sir, isa ikaw no sa mga nag-exhibit sa Artificial Intelligence Fest 2026. Yeah. Artificial Intelligence, AI. So paano bala gingamit ang AI sa inyong ginobra nga Core Logistics? Machine learning ang amon niya AI. Mhm. So gintigaan sa namon nga problem like nga ma-generate sang damdamo lang nga placement sa mga items. Ginapangita dara kung ano ang pina-optimize ang placement sang items sa amo lang gina nga space. Mhm. So nabalaan niya nag-learn ng AI namon nga kung paano mag-optimize ang placement sa mga items within sa boundaries sang warehouse. Mhm. Sir, Kaya paano nyo ayhan, sir, no, masiguro nga naga-work ang ining innovation? Paano nyo gintest, no, para mambal ninyo nga nagagana ang inyo nga ginobra nga sistema? may mga multiple kami nga RLs nga mga related literature nga Mhm. amon or sa so Unfortunately, no, hindi man nami ang aton nga signal kay Sir Jeb Salbastro naga utod-utod or choppy ang aton nga line. So siguro liwaton lang naton ng aton nga pamangkot, sir. Paano naton gin make sure nga
kumbaga successful or rather gagana or operational ang aton nga sistema sa aton nga mga warehouses. Nagkandak bala kita sang mga testings no para mabalaan kung nagagana ang ini nga sistema. Ibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na. Mga kaabyanan sa aton nga mga late tuners, sa aton ginaistoryahan ang core logistics. So kumbaga, ang ining technology mga kaabyanan or rather innovation, kung may ara kasi ning nahamtang sa imo bing warehouse, hapos sa imo magpangita sang item. Kay tibalaan naton sa isa ka warehouse damo sang mga items, no? So hapos sa imo magpangita sang items and mabalaan mo kung ano kabugat ang item, no? So mas efficient no ang management sa sulod sang warehouse kung may ara kasi ni sang amo sini nga sistema no, ang core logistic nga gin-develop sang estudyante pa lang no, si Sir Jebs Albastro kaupod ang iya mga team members. Tukibong tawas ng Visayas. Tukibong tawas ng Visayas. Tukibong tawas ng Visayas. So mga kaabyanan, again si Sir Jebs Albastro ang isa sa mga exhibitors no sa Artificial Intelligence Fest 2026 and also naggamit man sila no sang bulig sang artificial intelligence para nga mangin operational ang ila nga system or gin-develop nga system. So para ini again sa mga warehouses naton nga may mga items no, madamo nga items, lain-lain sizes, lain-lain weight no. So kaina ginpamangkot naton si Sir Jebs Albastro kung ano bala ang ginobra nila para ma-make sure no nga nagagana ang ila nga system sa warehouse no. So may mga testing bala nga ginobra sanday Sir Jebs. So nagabalik no si Sir Jebs Albastro. Sir, may mga testing bala kamo nga ginobra no para ma-make sure nga ti operational ang inyo nga sistema. Western Visayas. Dali na. Tukibong taang Western Visayas. Sa aton nga mga tagpalamati, will try to reconnect no our connection kay Sir Jebs Albastro. Hindi man nami ang aton nga internet connection. Maybe sa side ni Sir Jebs no kay choppy ang line. Tukibong taang Western Visayas. Dali na. Tukibong ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibong, dali na. Tukibong taang Western Visayas. Dali na. Tukibong ang mangugar sa rehiyon, libuton ta, hibaluon ta, kasaysayan kag kultura. Tukib, tukib,
So, yari mga kaabyanan, no? Hopefully, okay na ang aton nga signal with Sir Jebs Albastro. Sir Jebs, no? Again, may ginubra bala kita nga testing sa aton nga system, no? Parang operational siya, no? Sa aton nga mga warehouses. Kami may test mo kami sa real world. So, muna kami mga definite kami nga gagana sa. Kami mga related literature mo kami nga which is nga ang mga result nila is same sa amon or the mas better pang amon. So, amo na nga may formula kami nga prove nga gagana nga amon. Mhm. Sir, anong mga challenges nga inyo na encounter sa pag-ubra, no, sang sining nga system, no, ang core logistics? Ulit, ma'am. Anong challenges ninyo, sir, nga na-encounter sa pag-ubra sining core logistics? Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Tukibon ang mga lugar sa rehiyon, libuton ta hibaluan ta kasaysayan kag kultura. Sir Jebs, may mga challenges bala kita nga na-encounter, no, sa pag-ubra sang sininga system, no, ang core logistics? Mainly nga challenges namon like ang kulang kami data. Mhm. So nag-obra kami sa daw gamay pa nga system nga gaobra sa daw synthetic data. Ang daw gan sa nga apply nga data set. So gina-copy lang gid ang data set depende sa original na. Mhm. Sir Jebs, I understand, no, nga part ini siya sang inyo man nga submission, no, sa eskwelahan, no, sa Iloilo Science and Technology University o kon ISATU. But may intention bala kamo, sir, nga i-expand ang core logistics sa Iloilo City or perhaps Western Visayas? Pwede na bala ini mabakal or anong status subong, no, sang core logistics, Sir Jebs? Subong istorya pa kami sang amon nga advisor sa thesis kung ma-move forward kami. So in other words, sir, may possibility gid, no, nga ma-market ang ini nga core logistics sa aton especially mga warehouses diri sa syudad sang Iloilo. Yes, ma'am. Yes, the hope is alive para sa core logistics. Sir, paano mo bala ginalantaw ang success ng core logistics perhaps 3 years from now or 5 years from now? Budlay imagine. Aha. Subong lang fresh graduate lang ko though budlay pa man. But hopefully, sir, no, kay Hopefully. dako gid ya ang mabulig sini para i-transform maging efficient ang aton nga mga warehouses, especially ang Iloilo City is a booming city, no. May kanami isang iyang economy, and so ang mga investors do look forward, no, nga mag-invest sa Iloilo. So may mga mas sprout nga mga negosyo. So kung may mga warehouses sila, hopefully ang ini nga technology pwede gid nga makabulig sa ila. Sir, sa mga young developers man, no, especially sa mga estudyante sa science, technology, engineering, mathematics, and also sa ICT, information, communications technology, ano ang pwede mo nga mamensahe sa ila? Perhaps tips, no, nga pwede mo mahatag sa ila? Kung may idea ka,
try mo ni imagine kung mabuol mo ang idea na kung achievable sa amo yan kung maambal mo nga nga ma-achievable sa amo dan pag-obra mo. If not, di balik ka nga sa drawing board, try mo nga na islan gamay kag iliwato mo naman panumdom kung magana na. Mhm. So, i-double check mo nga na before ka mag-obra kay kung nag-obra ka daan daw kanugon sa effort mo. Mhm. Sir, by the way, curious lang ako, no? Do ano kalawig ninyo ginubra ining core logistics? Duha ka years. Wow, 2 years. Oh, ay sang third year ko pa na kag sa fourth year din namon. Nga do kadugay, Sir How? Anong mga preparations or anong mga naga-delay sa aton nga pag-ubra sang core logistics? Halin sa conception hasta sa finalization sang project. Ang nadugayan man lang kay damo. Damo kami daan ga request sa mga teachers bla nga Mhm. ma-present kag ano man lang. Gadungan man bisa mo nga intern so budlayan na mag-code ka sa amo nga thesis, Mhm. ga-code ka pagid sa intern. So gin-segregate niya na naman ang time para matapos ang isa amo din pag-start ng isa. Yes. Sir, last na lang, no? Ang imo man nga mamensahe sa mga nagbulig sa inyo para maging successful ining core logistics nga ini. I believe ang ining nga proyekto, no, hindi lang iya sang inyo nga member but at the same time collective effort, no, sang inyo man nga mga manunudlo sa Iloilo Science Technology University. Tagaliwat mo, ma'am? Ang imo mga mensahe, sir, no, sa tanan nga mga nagbulig, nag-take part, no, sa sining core logistics. Salamat din sa tanan, sa bulig, kag sa pagbilib sa akon, kag sa pagbakal pagit sa akon sa mga energy drinks. Wow. Sa permit ang ginapulaw. Especially kay Ma'am Hamili, Mhm. kay siya gid daan ang amon nga advisor, siya gid gabulig sa amon. Siya gid gatudlo ko na obrahon. Mhm. So, Yeah. ma'am. Yes. With that, sir, no, madamo gid nga salamat sa imong tiyempo again, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo para man mapakigbahin sa amon. Ano bala ang core logistics kag paano ini makabulig, no, sa aton nga mga negosyante, no, negosyo, MSMEs, no, and mga warehouses diri sa pungsod Pilipinas. Sir Jebs, again, maayong aga sa imo. Mabuhay ka, no, kabay pa maging successful ang ini nga project. Thank you, ma'am. Ibon ang mga solusyon. Nabatian mga kaabyanan si Sir Jebs Albastro, ang developer sa Core Logistics. Again, siya, no, ang lead developer sa Core Logistics, and of course may mga kaupod siya, no, sa sini nga proyekto. Imagine mga kaabyanan, students pa lang sila sa ginubra nila ang Core Logistics, and tama ka promising because nga ti balaan naton ari kita sa syudad, no, and ang syudad balaan man naton may mga nagasprout nga mga negosyo, makabulig ini sa aton nga mga negosyante para mangin efficient ang ilang negosyo, of course, no, kay for example may ara sila sang warehouse para nga mas madasig nila malocate ang item, magamit sila sang core logistics. Kung gusto nila mabalaan kung ano kabugat ang mga item kay na-register na ina sa core logistics, magamit man sila sang sina nga technology. So amo na mga kaabyanan ang gin-develop, no, nga innovation sa student pa lang sanday Sir Jebs Albastro diri sa Iloilo Science and Technology University. So even ang aton nga mga MSMEs, mga kaabyanan, pwede gid, no, maka-avail sining technology or innovation, no, nga ginubra nanday Sir Jebs nga ginubra again, no, para maging efficient ang
Kibonta ang Western Visayas, pagnegosyo sang aton nga mga kauturan. ang mga solusyon sa problema. Siyempre, subong daan, no? Fast-moving ang aton nga world, no? Ang aton nga palibot. Dapat kita man madasig sa pag-ubra. And kung may ara kita sang core logistics, well, ginapananaw man naton nga mapadasig man, no? Ang aton nga trabaho. Kung madasig ang trabaho, madasig ang pagsulod sang kwarta para sa mga negosyante. Time is of the essence, no, para sa business, mga kaabyanan. Gani, ang core logistics, ang isa sa gina-address ni ang efficiency. Philippine Standard Time, 10:54 sa aga. Ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya. Natapos na, mga kaabyanan, ang Artificial Intelligence Fest 2026. 3 ina kaadlaw kung sa diin ginpasundayag ang mga innovations, no, mga technologies, no, nga ginagamitan sang artificial intelligence. And halin pa sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pungsod Pilipinas ang mga partisipante, no, sa Artificial Intelligence Fest 2026. Isa sa mga nakita naton nga mga interesting, no, nga event sa AI Fest 2026 amo ang AI Game On, o kung ang Artificial Intelligence Game On. Newest edition ina siya sa Artificial Intelligence Fest 2026. Kung sa diin, no, ginagamit ang AI sa paggamit sang mga hampang or mobile games or e-games or e-sport, no? So, ang Central Philippine University, mga kaabyanan, ang nagpangibabaw sa AI Game On. Nakuha sa hampang Gagam Battle sa Central Philippine University ang championship o kon ang kampyonato. Kung sa diin ang nakakuha sang kampyonato amo ang team name here. Sila man ang nakakuha sang best in gameplay kag best music score sa tapos ipasundayag, no, sa ilahampang ang AI agod nga makahuman sang interactive nga gaming experience. So ginpabilib man ang mga hurado sang isa pa ka team gikan sa CPU ang Choi Bat nga nagdaog sang best in narrative para sa ilang hampang nga sabor sa nga panahon. And ang Jim naman nga nagrepresent man sang CPU ang nakakuha sang People's Choice Award para sa Gunita Reaper of Echoes. Sa piyak nga bayin ang representative sang Universidad de Dagupan ang nagkuha sang Best in Art Direction para sa ilang hampang strings. Para sa ihibalo sa aton nga mga tagpalamati ang AI Game On, ang tema sini, no, nakasentro sa cultural and heritage preservation. So congratulations, no, sa mga winners sang AI Game On, and syempre, no, sa mga winners sang AI Fest 2026. So lakip man sa mga sub-events amo ang AI Hackathon, ang robotics, no? Also feature man sa AI Fest ang exhibits, no, ang AI Policy Lab kung sa diin nagpasad sa mga polisiya para sa paggamit sang artificial intelligence. Also ang AI conference kung sa diin may mga speakers kapin 15 ka speakers gikan sa nagkalain-lain nga mga bulutuan kag institusyon nga nagpakigbahin sang ilang expertise, no, sa artificial intelligence and other branches of science, mga kaabyanan.
And syempre, congratulate natin ang Department of Science and Technology no, Western Visayas sa pag-host sa second Artificial Intelligence Fest 2026. Tukibon ang mga solusyon Gintambungan ini mga kaabyanan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga nangin keynote speaker sa AI Fest. ang mga lugar sa rehiyon. And since nga ginpahayag na no, ni Engineer Rowan Helonga, ang Regional Director sa DOST Western Visayas, nga mangin gin-institutionalize na nila no, ang AI Fest. So lauman mga kaabyanan nga tuiga na ini diri sa Western Visayas. So, bago lang natapos ang AI Fest, but we're very excited para sa masunod naman nga AI Fest no, sa 2027. Tukibon ka Western Visayas. Tukibon ka Western Visayas. Kahapon mga kaabyanan, may ginhiwat nga press conference si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. And sa malipot lang, no, ipabati naton ang nangin kaundan sang pahayag sang gobernador. Ini may kaangtanan mga kaabyanan sa prime time. Isa ini sa igalunsar nga programa sang Iloilo Provincial Government para sa social media management sang mga kabataan. Ini para matapna o kung mapahagan-hagan ang mga kaso sang bullying kag iban pa no nga mga hindi manami nga mga eksperyensya para sa mga kabataan brought about by the use of social media. Kasaysayan ka kultura. Tukib Western Visayas. So kung may gin-launch na no nga hotline ang Iloilo Provincial Government, ang Prime Hotline nga pwede tawagan para sa mental health sang aton nga mga kauturan, ang prime time naman niya mga kaabyanan magapadulong no ang probinsya sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo parang buligan ng aton nga mga kabataan sa paggamit husto, responsable nga paggamit sang social media. Although may mga nakita kita, no, although may mga positive nga ginaubra ang social media, especially sa information dissemination, may mga instance mga kaabyanan kung sa diin pinaagi sa social media may mga kaso sang bullying. Gani, para nga ma-eradicate no, or madula ang ini nga kaso, magalunsar ang probinsya sang Iloilo sang prime time kung sa diin buligan ang mga estudyante sa social media management. So yari bala no, pamatian ta si Governor Arthur Defensor Jr. Lalo na tuntong aton nga mga stakeholders and partners, DepEd, DOH for Mental Health, DSWD, Population Development, and go to our schools and we will devise a module para sa module natin sa mga dinding program natin, PESPASA, Career Guidance, Voter Education, nadalo natin sa eskwelahan for social media management. Kaya dako ang problema natin, to put it bluntly, what are we addressing? Suicide. Ako, ang problema sa buong sang probinsya, ang psychosocial welfare sa ating kabataan because of suicide, teenage pregnancy, and other related bullying, other related problems. We are in a hurry, and we are about to do that. Kaya kung magpamangkin kita sa ating investigation, suicide naghalin sa
social media, especially ang mga bata. They cannot handle it. So we'll go to the schools and have prime time. Ang tawag natin na, the president sa inyo may prime time. Kita may prime time ang kita sa eskwela. Kaya na siya mapuli na siya sa ating nga teen center. But you can have the figures to be the attorney for. Nabatian mga kaabyanan si Iloilo Governor Arthur Dafenser Jr. tuhoy sa iga-launch no nga programa ang Prime Time. Para naman ini sa mga estudyante sa mga bulutuan para sa social media management. Philippine Standard Time 10:55 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And syempre gusto naton nga pasalamatan no ang aton nga espesyal nga bisita kaina si Sir Jebs Albastro, isa ka developer sang Core Logistics. And syempre no gusto naton nga tamyawon sang happy birthday si Engineer Roy Louie Kaipang nga celebrate no sang